Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Anaton oras sa kabarangay, meron na kita 13 minutos na nakalabay alas 9. Nasulod na kita second hour aton na taramdan na suma testehanon. Tungsong naman kita nga di naman mga notisya tikang diniha aton na dapit. Good morning, maupay nga Lunes. Ito nato na panahon na nag-e-effort hi Mr. Sun nga makasirak good full blast para yan ang adlawhan na Monday, March 16. Ano ito na iyo na ano ini na ano ko no Jerly. Ano ito niyo na hinunumduman kung March 16. Diba agton ka na Yoyoy Villa may kanta. An mahi pagisumpay hadton Magellan Landing. Pero gin analisar ini hanato na mga historian. March 17 adton na primero nga pagtamak katunaan na Eastern Samar, partikular dito naman islahan na humonhon. Ala daw, sige balikan ta natin ito na nga istorya ito na pag bisita aton kakita hadton grupo ni Ferdinand Magellan adton Eastern Samar, partikular an isla dito Giwan Humonhon Island.
Hala daw ngan may dahini pirano nga mga pahinumdum, may pagisumpay hiton celebration naman kapera inay nga selebrasyon sobra na 500 katuig kamaiha na So nina aton ipapahat ini nga balita, although dayon naman ito na mga selebrasyon 505 kamaiha na. Anibersaryohan first circumnavigation of the world kung adto na tinatawag Magellan Landing. Unina may dakita notisya mahitungod hini nga nasugad man mga local government unit diniha ato na probinsya nga nag-obserbar o nagpapatuman hiton na 4-day work week. Ganiba pa syempre nga mga notisya para diri kamo maligbukan mintras very busy para naman pagtapo hito na simana mga trabahoon na yan na naman nga week. At ipen pumida ito na iyo kahampang kopod natin didi master control kanina. First part, Coach UFM, yan na naman Engineer Ray Victor Dadios. Siyempre atbang naman natin aton technical, aton transmitter side, pinagi ni Chief Tech Joey and overall supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. As usual, nga kita hito nagkaala sa Jess, yan nga aga. Good morning again, Maria Jelina Lihion. Kanina pa inihiya nakatutok taramda na good morning Evie. Sugad man ating Merns Portesa, maupay nga aga. Good morning nga dahito na ato na mga parag-uma nga nagtikang na hadto na pagbari. Antabayanan may danato na video clip uningina kan Sir Ted Apura. Ito na Rice Program Coordinator hito na OPAS sa Eastern Samar. May kalabutan hito na mimintan ang Rice Derby. Ano kaya itong tinatawag Rice Derby? Kama nito na ito na nahibabaroan adton pagpuprok man lahin mga manok. Pareho ito na mga hupot didi ni Coach UFM. So ito na Rice Derby ginbuburob lang ini. Ito nagigupay nga mga practices sa pag-uuma para naman iton tumong makalikom, makaproduce hitaas nga ani. Kabarangay 17 minutos na nakalabay hala sa 9 haaga tikangan tana adto na pira nga mga notisya nga ato nahikay. Nakita ba niyo kaninhan aga nga agap adton flag raising ceremony na mga kawani na provincial government o didiha Kapitolyo. Presente syempre naton talahuron nga Governor Vincent R.V. Ivardoni kay nga agap kay iton PLGU Eastern Samar amuin nag-oobserbar gihapon nag-iimplementar ito na 4-day work week. So by ini hadton igina pagawas nga executive order ni Governor R.V. Ivardoni. So yan na ini nga adlaw igpapatuman adton compressed 4-day work week kay larom inihan EO number RVE 2026-03-014. So yan na ini nga adlaw yadaman naka-flash ato naman live stream adton executive order nga igina pagawas ini kagabi ni Governor R.V. Ivardoni. So tuyo hini nga pita haros sa paprihuman ini subay hadton igin pagawas gihapon nga direktiba or mando hanaton na Pangulo Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nga maminusan iton paggamit hiton enerhiya nga na mas maupay iton operasyon sumala ini hiton national nga palisiya. So hapag kahalipot ginpapatipid kita hiton aton mga rekurso labi na iton energy. Habot nga ini hiton kasamukan di ba dito ha Middle East.
So kadama na hini nga mga buhataan national nga na mga lokal nga mga ahensya amo in kanya-kanya hadton ira naman schedule kung ano nga adlaw adto na pagpatuman han 4-day work week. Pareho din aton hiton local government unit hiton Eastern Samar provincial government. Importante la ito na mga opisina di dahito na gobyerno makakuha kitahin hiton kanan sa kasimana 40 hours a week. So amo ito na pinaka importante 40 ka oras ito na kada simana. So para naman makakuha hiton nga 40 hours per week ito na mga kawani naman di diha Kapitolyo amiton kanina nga agap hira nakita naton mga 7:30 before 7 nakada na hira kay syempre aton flag raising is 7:30. So 7:30 start imbis nga alas 8 hiton aga pareho gihapon nga dahiton ka 12 noon nga napagkakilip naman nabalik ito na mga empleyado mabalik hira alauna pero ginpaharo halaba para diri na hira bumalik hiton na Friday nga dait ni hiton ka alas 6:30 hiton aga. Pero nagpapabilin lagi basta iton mga frontliner, pareho ito na ada mga hospital, mga health clinics, ito na ada naman ito na pagresponde hanuman nga emerhensiya, like ito na PDRRMO, iton mga emergency unit, so diri inhira bulig, hindi naman nga compressed 4-day work a week. So basta ito na pagtaga security, pagtaga emergency, so diri sakop hini. So stricto ini nga igpapatuman ini nga pagtipid hiton enerhiya, pananglitan pag-off iton mga appliances kung diri ginagamit ito na mga nagpakasaksak dida. Bisan dito hiton aton mga panimalay auha gihapon kita nga bunuta dida hiton na saksakan ito na mga appliances nga ginagamitan hiton na kuryente kon break time kung tapos na hiton opisyal nga oras ito na trabaho. Bisan ka na siguro dire pag sinumata nanay labi na kung hikita ito na bayad ito na kuryente. Bisan kung diri hikita ito na bayad literal hiton aton mga opisina kay ti binabayad hiton na mga opisina tikang lagyapit haat. Tikang lagyapiton buhis hiton nga tanan naton. Sa Lididiha Kapitolyo mahagot nga magbabantay ito na Provincial Administrator's Office nga diton Human Resource Management Office hiton implementasyon para ma-ensure masigurado iton efficient nga serbisyo publiko. Bangi naman lagin lagbawla Pareho man daman ito na dinihaamon radyo, diri man daman kita hita makapag literal nga magpatuman, pero ada daman ito na pagtitipid hiton enerhiya, kay kun pananglitan mag-off na mahiton Friday, ora daman niyo babation nga mga anunsyo. Pero may da kami hini mga work from home, nga bisan ko na tag-usa ka oras la niyo nga binabati ito na amon mga programa pananglitan, pero pira kami hiton ka oras nga nagihinimo, nagiinandam, dito hiton aton mga panimalay. Imagine ka 1 hour nga iere, pero sobra pa iton aton paghinimo, dito hiton aton panimalay. So dito ta nalahihimo, imbis nga dinhi, magamit pa kitahin kuryente hiton kanan gobyerno. So dito nala hiton halimbawa Saturday, dito ito naton aandama. Kabakyang gihapon kita ito na local media, ito na government media, ito ang Radyo Pilipinas sa Borongan, hapagpatuman ito na hini naman nga coast cutting measures para makatipid ito ang enerhiya. So damo ini nga mga local government unit an ako nahikitaan la, pero sige-sige na ini ito na paggawas didi ito na social media nga post labi na dida ito na ito na Facebook. Unahon talaan ay Engineer RV ini daman nga didto ha Dolores antes adton Magellan Landing nga anniversary. Adton local government unit han Dolores, may dako na ka-istorya nga taga LGU Dolores sa Kakulup. So pareho gihapon alas 7 na mahirahiton aga, mas agap
mas agap hiton pagsulod hiton provincial government idi hiton Kapitolyo kay 7:30 man. Pero dito naman ha Dolores alas 6 hiton gabi. Basta importante hila nga maka-render ka in 40 hours a week. So iton aton kumbaga agin titirok ka oras didi ko na narabaho kita di dahiton government nga mga opisina hala dito ha Dolores maupay nga aga mga taga LGU Dolores Mayor Zaldi Carpeso, good morning. So napatuman gihapon hira hiton compressed work week nga schedule an bago nga oras ito na panarabaho Lunes tubtob Huwebes daman alas 7 hirahiton aga nga dahiton ka alas 6 hiton kelep kumbaga 10 oras sira kada adlaw kumpleto hira daman kay nga dahiton ka Thursday makakalikom hirahin 40 hours a week iton Biyernes magkakamay adahin skeletal workforce padayon lagi hapon although iton kadaman hiton mga empleyado diri na masulod kay gin compressed man aton oras frontline and vital services sulod gihapon hira para masiguro nga waray malalangan nga transaksyon dida hiton munisipyo hiton Dolores. Kaparte ini hiton energy conservation measures hiton aton gobyerno. Mga aircon policy, paano ni set iton imo naman air conditioner. And paggamit iton suga, oo. Kung malamrag naman, ayaw na pa-light. Kay may daka naman natural nga light. Tikang hiton sunlight. Limitarian pagpaandarhan mga bumbilya kung diri gud mga kinahanglanon. Kung naka-aircon ka naman, kung gitataghumi dito hiton sulod paabata naman nga dihiton gawas para daruda mo ito na makaabat ba hiton kataghum para naman makatipid dihiton gawas diri na hira magpa-aircon diri hira mag-electric fan so pa-aircon na naman nga dihiton gawas total gitataghumi naman dito hiton sulod. Mga online meetings, kung may himo, diri na doon mga face-to-face. Ginpropromote iton online, mga Zoom, paggamitin video call. Para diri na magbiniyahi, makatagpira na yan na iton diesel. May da sobra 80 na, hadto pa nga ni, may da ko na nakita na aton paglibot-libot, naabutin 88 na. Iba, 84, 83, depende kung ano nga gasoline station. Uy, shoutout tanay mga taga-barangay Canduros, Nel Llorente, Federico Escotilion Jr., maupay nga morning. Anita Herenia, maupay nga aga, good morning. Uy, dito habungtuhan na Dolores, tubtubla 20 minutos, para halimbawa 7 o'clock man adton ira naman pag-in may daghapon hira didto ata biometric lapos hini kun 7:20 igukonsiderar ka na nga late hiton imo trabaho tapos flag raising ceremony obligadon nga tanan tumambong kada Lunes an aga nga nabisan pa man hini nga mga pagbabag-o hiton oras an panarabahoan. So ginpapatapod gihapon nga tanan iton nga mga empleyado nga tanan nga mga opisina padayon lagi hapon iton paghahatag hindi kalidad nga serbisyo. Nagkamay-ada man hin mga compressed nga mga oras pero padayon lagi hapon aton quality service, public service angin lalauman haaton nga mga public servant. So nga tanan ini nga mga pamaagi para makatipid nga na makaminos hapag konsumo hiton na kuryente. Hala, ano pang opisina, ano pang local government unit? Siyempre ito na Department of Education. Nakakita-kita didihan pa post ni Sir Abner Aclao. So, nag-i-implementar gihapon hira hiton energy conservation protocols ngan flexible work arrangement. Pero ito na mga eskwelahan, ito na mga classroom, ito mga panutduan as is lagi hapon ito. Dili bagi ma-aplikar aton compressed work week nga arrangement
didihiton mga opisina. So by Monday to Thursday didihiton mga non-teaching nga mga empleyado hiton DepEd on site hira. Friday naman off site. So may dahira mga work from home. Ala, may da pa nagpapatuman hiton an LGU hiton Kinapundan. Papatuman gihapon hirano, nakita gihapon ha post ni Mayor Leo Jasper Candido. 7:30 naman iton ira pag-start nga da 6:30 PM. So nakukumpleto gihapon nira aton gin-require no hiton civil service nga 40-hour work schedule. Pero pareho gihapon aton mga essential services sugad hiton RHU, mga emergency response ngan other critical offices padayon gihapon hapag-operate para masiguro iton uninterrupted nga public service. Salit maglalakat na yan diri na mga kuan lang ngani nga mga larakton na hagrani. Hala, ayaw na pag sinakay-sakay. Hala, kalawan naton iton kanan diniha aton syudad hiton Borongan kung may ada naman naging post. Adi Borongan City LGU magpapatuman hin 4-day compressed work week. May pagisumpay ini hadto na direktiba ato na pangulo nga magpatuman hin mga pitad para maibanan adto na konsumo hito na kuryente ug petrolyo han kada opisina. May dagin pagawas si Mayor Jose Ivan day anaagda hin executive order nga igpapatuman an 4-day work week. Upat ka adlaw nga pasok han mga trabahohan lokal nga gobyerno tikang Lunes nga dahit Huwebes. So karagsidgan sinunod naman an Friday adton waray. Kasi di dahadto na papresko na una nga gin-mention ginsabi ni Mayor Dayan nga iya gin aadman nga ibutang di dahiton Wednesday. So karagsidgan waray ini ka patuman an Wednesday lugod Friday liwat. Pareho hiton iba. Epektibo yan na ini nga Lunes, March 16, ang mga empleyado hiton LGU hiton Borongan, masulod hira alas 7 hiton aga, magawas daman alas 6 hiton gabi. So, 4 days, pareho gihapon, Monday to Thursday daman, okay? So, pareho daman, nga makumpleto adton 40 ka oras sa trabaho kada semana. Kaya siya ini iton balaod hiton civil service. Ang mga department may kalabutan hapaghatag hin frontline services, ang health services, DRRM, emergency response, public safety, ngan peace and order padayon gihapon tikang Lunes nga dahiton ka Biyernes 8 AM hiranga de an dati nga regular 8 to 5 PM. Pero kung masulod ka lahiton 4 ka beses, masulod ka naman alas 7 hiton aga nga da alas 6 hiton kilip. Gawasan pagpatuman han 4-day work week ang mga opisina han lokal nga gobyerno ha Borongan magsusunod han regulasyon ha pagkonsumo hiton kuryente o gasolina. Paggamit hin air conditioning units, tikang alas 9 hiton aga, nga da alas 4 hiton kilip. So 9 AM la, mga opisina didaha City Hall. Limitaran daman ang paggamit han gasolina, pinaagihan pagdudumarahin mga online meetings para maminusan ang panginginahanglan nga bumiyahe adton mga empleyado. So aton ginuotro adton city government hiton Borongan in nagpatuman tinikangan yan nga adlaw hadton 4-day work week Lunes nga daini hiton ka Huwebes. Alas 7 hiton aga masulod magawas naman hira alas 6 hiton gabi. Sige amo iton amo pala iton ako nakikita didi unina scroll natin adton
iba pa daman nga mga local government unit haira implementation hiton 4-day work week. Kabarangay 34 minutos na ang nakalabay alas 9 haaga. Padayon ka mo na katutok aton na taramdan na sumatestihanon. Uy, Judrapada, maupay nga morning. Thank you sa pahart. Kabarangay, may dahini nagpapakian na kung padayon ba iton paghataghin libre nga bakuna kontra rabies iton Provincial Veterinary Office dinhi aton probinsya iton Sinirangan Samar utro nga aton ipabati adton pangimbitar ni OIC PVO Chief iton Provincial Veterinary Office si Dr. Melanie Usita hayan naman pasabot nga libre iton bakuna kontra rabies para inihiton mga kaayaman kaudingan dinihaton na probinsya abilabli ha PVO. Kung haranila kamo hiton Provincial Vet Office, aadi aton na pamatian hi Doc Melanie Usita. So magkakamayad akitahin mga different activities related ha rabies. Unang-una, may nakita mga libre nga panbakuna kontra rabies haayam ngan mga kaudingan. So, nga tanan, hitat mga pet owners, nag-aatamanin mga ayam ngayon uding, gini-encourage nam hikamo nga magdarahit iyo mga ayam, mga kaudingan, basta 3 months of age na hira, ngahan mga magbo-booster shot han yearly, nga dadon nga dito na opisina, may kita free nga mga vaccines nga pwede may hatag ha iyo. Nga, may dito naman kita pagbubuhatan nga libre nga pamisit, yan nga March 19, dinhiin ha opisina. Kung hindi naman na interested, pwede niyo naman dadon, magpalista kay upon availability naman inihit aton mga anesthesia, ng mga medisina. First come, first serve basis. Kung hindi magdadara, magpapalistahin agad. So, alright, so amad to hi Doc Milay, pahibaruin sige, dadani yun nga da. First come, first serve basis. Sumalakan na Doc Melanie, ito naton provincial veterinarian. Pasingada ka mo, haranila didihiton DYES sa Capitol site, ani yung nga da libre ito na panbakuna. Basta nag-edad na iton iyo ayam or uding hin tulo ka bulan, pwede na iton hiya mabakunahan kontra rabies. Kaparte iton hiya, hiton kaparte hiya hiton mga aktibidad hapag obserbar hiton Rabies Awareness Month. Kabarangay 37 minutos na nakalabay alas 9. Adi man na good news para hiton aton mga trike drivers. Cash relief assistance iton DSWD para hiton mga public utility vehicle PUV drivers. Upod ini iton mga tricycle drivers pero gintatagan doon hiton DSWD uunahan laanay iton mga taga NCR. Kay may dahini mga nag-text ta ato, nagme-message kay nakabasa daw gudhira didahaton Facebook hadton DSWD nga kung san naman iton dinihiton mga probinsya. Didihiton Facebook page hiton DSWD magtitikang iton distribution hini naman nga financial assistance nga dahiton mga PUV drivers habugos ini nga Pilipinas pero iton pinakauna didto laanay ha Metro Manila, didto laanay hiton National Capital Region. So pag imatila kita iton aton mga truck drivers dinhi naman ha aton na probinsya ha mga lokal nga mga city, munisipyo, province kung san iton payout para ha iyo. Aba kay gidadakuin na ini nga bulig. Imagine 5,000 pesos ini nga cash relief assistance. Kailarum hiton AX ibubutang ini didahiton assistance to individuals in crisis kun AX program. Hiton DSWD. Pero aton lagi nuutro nga waray pa adton petsa kung saan o diniha aton nga mga probinsya or syudad.
Para makabulig nga dahiton mga PUV drivers nga syempre hira ini iton direkta nga naapektuhan hiton padayon nga paghinitaas iton presyo hiton gasolina. So tinutrohon o unahon anay iton payout han mga truck drivers didto ha Metro Manila. So masunod naman ini ang mga driver han mga jeepney, mga taxi, mga UV Express, mga TNVS adton mga bus to yun nga programa nga maminusan adton dayon nga panginginanglan han transport sector nga maiban-ibanan naman lano adton ira mga panginginahanglan ngan aton inuotro dito anay ha National Capital Region. So andin niya aton para hato nagpapakiana nasa ring aton DSWD waray papetsa kung san o dinhi naman ha mga probinsya. So ginpapatuman ini pitad ini in pagsunod didahaton mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga makabulig hin kumbaga diretsyo nga bulig agap nga bulig nga maproteheran iton vulnerable sector. Inihira nga mga driver nga apektado hiton paghinitaas iton presyo hiton lana. Sige, waray pa petsa andini ha aton. Kabarangay 41 minutos na nakalabay ha alas 9 haaga. Nakalabay nga Friday nag-cover kita hadton gindumara nga papreskon han Philippine Statistics Authority Eastern Samar may kalabutan ini hadton inflation rate kasi kada bulan na hira nagsusumat nagpapagawas impormasyon may pagisumpay hadton pagtaga inflation rate. Ano iton inflation rate? Suklanan ini kung gaano kapaspas ang paggius ang presyo hiton mga produkto ngan serbisyo nga agsub naton pinapalit. Kasumpay hini hala daw bisan la portion la iton Engineer RV ang pahayag ni Ma'am Susan Amosco iton supervising statistical specialist iton PSA Eastern Samar kaya naman pagsumat may pagisumpay haton inflation rate han probinsya nga naghitaas han bulan han Pebrero 2026. Adi Ma'am Susan. Good morning, everyone. The Philippine Statistics Authority, Eastern Samar Provincial Statistical Office will report the inflation rate in Eastern Samar for the month of February 2026. The inflation rate, or the average prices of goods and services in Eastern Samar, further increased to 3.3% in February 2026 from an annual price increment of 1.4% in January 2026. This is 0.1 percentage point lower compared to the 3.4% inflation rate in Region 8 in February 2026. In February 2025, Eastern Samar recorded a lower inflation rate of 1.8%. The uptrend in the province's inflation rate in February 2026 was mainly driven by the annual increase of heavily weighted food and non-alcoholic beverages at 1.9% from an annual decrease of 0.2% in January 2026. This shared 51.1% to the increase of the overall increase in inflation rate in Eastern Samar. The uptrend in the food and non-alcoholic beverages was mainly driven by the faster annual increase of fish and other seafood at 12.7% from 4.2% annual increment in January 2026. This was followed by a slower annual price decrease of cereals and cereal products at 7.1% in February 2026 from 9.8% annual price decline in January 2026. Fruits and nuts also contributed to the uptrend with an inflation rate of 16.7% in February 2026 from 14.3% annual increase in January 2026. Also, the faster annual increase of housing, water, electricity, gas, and other fuels at 8.2% from 3.6% annual increment
in January 2026 contributed to the uptrend in inflation rate. This shared 40.1% to the increase of the overall inflation rate in Eastern Samar. The faster annual price increase of electricity from all sources at 23.9% in February 2026 from 0.2% inflation rate in January 2026 contributed largely to the faster annual price increase of housing, water, electricity, gas, and other fuels. This was followed by the faster annual price increase of Shell or nat charcoal at 22.0% in February 2026 from 16.0% annual price increment in January 2026. Liquefied hydrocarbons also contributed to the uptrend with the higher inflation rate of 2.6% in February 2026 from 1.1% annual increase in January 2026. Furthermore, the faster annual increase of restaurants and accommodation services at 14.4% from 12.4% annual increment in January 2026 contributed to the uptrend in inflation. This shared 3.6% to the increase of the overall inflation rate in Eastern Samar. The faster annual price increase of restaurants, cafe, and the like at 14.0% in February 2026 from a 12.2% inflation rate in January 2026 contributed to the annual price increase of restaurants and accommodation services. The top contributor to the 3.3% inflation rate in Eastern Samar in February 2026 was housing, water, electricity, gas, and other fuels with an inflation rate of 8.2% at 42.5% share. The commodity groups, which contributed primarily to the inflation rate of housing, water, electricity, gas, and other fuels are the following: electricity with 12.9% inflation rate, Shell or nat charcoal with 22.0% inflation rate, and rentals with 2.4% inflation rate. The second top contributor to the province's inflation rate in February 2026 was food and non-alcoholic beverages with 1.9% inflation rate at 27.9% share. These commodity groups, which contributed primarily to the inflation rate of food and non-alcoholic beverages, are the following: fish and other seafood with 12.7% inflation rate, meat and other parts of slaughtered land animals with 7.1% inflation rate, and fruit and nuts with 16.7% inflation rate. The third top contributor to the province's inflation rate in February 2026 was restaurants and accommodation services, with 14.4% inflation rate at 17.4% share. The top contributor to the inflation rate of restaurants and accommodation services is restaurants, cafe, and the like with 14.0% inflation rate. The top 5 contributors to the overall inflation rate in Eastern Samar in February 2026 are the following: electricity with 23.9% inflation rate at 0.63 percentage point share, restaurants, cafe, and the like with 14.0% inflation rate at 0.51 percentage point share, Shell or nat charcoal with 22.0 inflation rate at 0.50% point share, other pelagic fish with 15.2 inflation rate at 0.48 percentage point share, and tuna, skipjack, or stripe-bellied bonito with 17.2% inflation rate at 0.31 percentage point share. Out of the 13 commodity groups, 8 recorded faster inflation rates in February 2026 compared with their inflation rates in January 2026. These commodity groups are the following: housing, water, electricity, gas, and other fuels with 8.2% inflation rate,
Food and non-alcoholic beverages with 1.9% inflation rate. Restaurants and accommodation services with 14.4% inflation rate. Furnishings, household equipment and routine household maintenance with 2.8% inflation rate. Health with 3.9% inflation rate. Personal care and miscellaneous goods and services with 2.0% inflation rate. Recreation, sport, and culture with 6.6% inflation rate, and information and communication with 0.5% inflation rate. Alright, so amad to kabarangay no an pirala hadton na nasabi no aton ini unina hito na kilupihimayon. An pagsagka inflation rate sa Eastern Samar bulan Pebrero 2026. So hinitaas nga dahat 3.3% aton inflation rate. So karegsid ngun paspas aton pag-umento presyo mga parapliton din aton. Pati na aton pagtaga-serbisyo nangunguna no aton elektrisidad. Waray pa man nga ni atuhan na February no pag kakamayadahin na problema dito naman Middle East pero inabat na sa ring pamanira Mama Zuzan. So ira inigin survey aton panguna no nga mga center mga bungto din aton na probinsya mga nakalikom hirahadton na datos. So ronina no aton unina hiton na kilip aton inihihimayon. May danala kita kabarangay oras naton 9 minutos na laog sa magala sa Jess. Di nila aton taramdan na sumatestihanon. Adi na kabarangay aton mga notisyang nalikom aton interns no from Eastern Samar State University. Kira Ivan Lavado nganhi Alexis Balutabot. Mopay nga agaan ay hain hi ati Ivan. Ipo. Ivan ngan Alexis. Good morning. Sige. Ato na ipahamtang no. Unahon talaan ay ato na notisya lokal. Pariyan nga adlaw na Lunes sa Marso 16. Halukal nga balita, Eastern Samar State University, Giwan. Nagkakabutin 78.88% performance rate criminology licensure exam. Ang detalye ipapahat ato ni Ivan Lavado. Rancho Pilipinas Report. Mapasong nga ginlamanuhan Eastern Samar State University Giwan Campus ang mga bagong registered criminologist nga malampusog nga nakapasarang criminology licensure examination. Sumanahan universidad nakabotin 71.88% nga overall performance rate ang College of Criminal Justice Education o CCGE nga nagpakita ang dedikasyon, kamagkarit, ngan pagkamahusay han mga magturutdo empleyado nga estudyante ang kolehiyo. Kinkilala liwat ang liderato ni CCGE Dean Dr. Eduardo A. Cablao Jr. ngan BS Criminology Program Head Miss Sara C. Omel nga padayon naggigiya base mapakusog ang akademiko nga pundasyon han mga magiging tagapagtuman han balaod at idaraon nga panahon. Igindoon gihapon ang campus ang dako nga suporta ngan liderato ni University President Dr. Andres C. Pagatpatan Jr. Upodan isugiwan Campus Administrator Professor Jared Harim Q. Celis hapagpauswag han dekalidad nga edukasyon ngan paghurmahin mga profesional nga magsiserbisyohan nasod. Base ang balita nga sinulat ni Ma'am Pen Pomida para Sumat Estihanon, Ivan Lavado nagbabalita. 7 minutos pa sa magala sa Jess, notisya nasyonal. Mga Pilipino UAE ginasasagdunan responsibilidad paggamit ngan pagpost social media. Aton pamatian ang balita ni Alexis Balotabo. Rancho Pilipinas Report. Mahugot nga gimamang nuanhan Philippine Embassy ha Abu Dhabi
ngan Philippine Consulate General ha Dubai ang mga balita mahiunong ha pipira nga Pilipino ang kaupod ha mga nadakop darahang pagpost ngan pag-share in mga video ngan online content bahin hinakalabay ha pag-atake ngan air defense interception ha lugar. Sumala ha mga opisyalis nga han imbahada inaro hirahin kumpirmado nga detalye tikang ha mga otoridad han United Emirates para mahibaruan ang pagkakaklalan kinamumutangan ngan legal nga sitwasyon han mga Pilipino nga pwede nahidabi. Inirespetuhan Philippine Embassy ngan Consulate General ang soberanya han UAE ngan ang pagpapatuman hini nga mga balaod kasumpayhan panasod nga seguridad cybercrime ngan kaupayan han publiko. Pahinumdumdaman han mga otoridad ha UAE nga ang pagpublikar ug pag-sharehan diri asya o himo-himo lang nga impormasyon mahiunong ha mga panhitabo nga ang pansiguridad upodhan mga videohan air defense interception o pira nga pag-atake para ha mga landmark in pwede magresulta ha pagkaperiso ngan dako nga multa dara hinigin papatuman han mga Pilipino ha UAE maghirot ngan maging responsible ha paggamit han social media ngan likyan an pag-record ha pagpost og pagpapasaranghan diri beripikado nga impormasyon. Ginsigorohan gobyernohan Pilipinas prioridad ang kataluwasan ngan kaupayan han mga Pilipino ha UAE samtang pasigi nga nakikipagtuhay an inbahada nga konsulado nga lokal nga otoridad. Ginaghat daman ang Pilipino community nga irespeto ngan sundon ang mga ipapatuman nga balaod ngan patakaran ha siguridad han nasabi nga nasod. Para sumat istihanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Hagkadugangan nga notisya ha kauluhan, sobra mil nga overseas Filipino workers tikang ha Middle East malampuson nga na repatriate ha na gobyerno sumalainihan OWA. Ang detalye report ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Talwas nga nakauli ang bag-o nga batch yung mga overseas Filipino workers o OFW tikang Riyadh, Saudi Arabia hanika 15 Marso tuig 2026. Ikaduha na ang nasabi nga chartered flight nga ginorganisar han gobyerno han ira porsigido nga operasyon nga ma-rescue ang mga Pilipino habot nga han samok ka Middle East. Sumalakan OWA Administrator Attorney P. Kaunan, por lo menos 1,000 an kabugos nga ihapin mga Pilipino ang nakauli o na-repatriate. Ang mga sakay nasabi nga flight in mga distressed OFWs ikang Kuwait, Bahrain, Al-Kubar ug Riyadh. Gintagan hinduon han administrador nga diri la pamasahe ang solusyon han gobyerno pati daman ang domestic transportation, hotel accommodation ngan reintegration programs para han karoyag duminhi na Pilipinas. Ginsiguro han OWA upod ang Department of Migrant Workers o DMW ngan Department of Health o DOH nga pasigi ang pag-aataman han mga kondisyon han mga nagpauli labi na ang mga biktima hin pang abuso ngan may dainaabat samtang ginaandam ang mga masunod pa nga chartered flights. Para sumatestihanon, Ivan Lavado nagbabalita. Anaton oras may napakita 2 minutos pa ug sa mag-alas 10. Sagka naman kita ngadto naman halang yaw nga mga notisya. Iran diri maudeng nga dakahasta kun diri maperdi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Idetalye Alexis Balotabot. Radyo Pilipinas Report. Nagtarhog ang Islamic Revolutionary Guard Corps ha Iran ngan pipirdihon ngan papatayon ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu samtang an araway gindadabihan han Iran Israel ngan Estados Unidos in masulod ha ikasayis 16 na nga adlaw. Ha opisyalis nga gindeklara hini nga Domingo ginsiring han IRGC kun ang kriminal nga Netanyahu pumatayhan han mga kabataan in buhi pa pasigi kaming magtatrabaho para tudyon hiyangan patayon gamit an ubos han amon kusog. Ang tensyon in mas nagtika ura-ura
kahuman ang seryehan airstrike han Israel ngan US kontra han Iran niyan han Pebrero 28. Ang mga pagsugod namatay ang Supreme Leader han Iran nga hiali Khamenei usa nga panghitabo nga nagkausahing hugot nga isog ngan pagbulos ti kang hatiran. Para sumat istihanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Kadugangan nga notisya halangyaw anay song rapper. Masunod nga Prime Minister han Nepal. Ana detalye tikang ka na Ivan Lavado. Rancho Pilipinas Report. Anay underground rapper nga Hibalendra Bali. Siya nga kilala han iya kritisismo nga han korupsyon nga handiri patas nga pagtrato ha Kathmandu. Ingin borotusa na eleksyon nga magin sunod nga Prime Minister han Nepal. Inian kahuman han youth-led nga mga protesta nga nagpatumbahan dati nga gobyerno. Aniya political party nga Rastriya Swatantra Party o RSP nagdaog han pinakadako nga mando ha modern election history ha Nepal. Suportado han mga batanon nga botante o Gen Z nga dati nan mamati ilahan iya kanta ang 35 anyos nga rapper turned politician na ato bangyanahin bag-o nga ayat amuan pagpuruko nga leader han Nepal. Usa nga nasod nga may ada sobra 30 milyon nga tawo ngan may ada halaba nga historihin korupsyon tikang han pagtanggal han monarkiya han 2008. Ginkikitaan iya ginlalauman niya pagpuruko nga usa nga pagsalikway han mga daan nga tradisyon ngan han mga korupsyon ngan iskandalo han dati nga gobyerno. Para sumat istihanon, Ivan Lavado nagbabalita. Isunod na nala Ivan adton showbiz balita. Ala, nakilala ba kita hini? Kilala hi James Blanco, ano? Nagistorya kasi hiya, haniya pagiging tatay, ura-ura nga nahihidlaw ha iya mga anak. Kaya no, hain ba ini hi James Blanco? Ala daw, para mabaton ini nga aton na mga pamakiana, Ivan Lavado idetalye ni. Rancho Pilipinas Report. Kilala hi James Blanco aniya pira kadekada nga career haniya showbiz pero ridahan recent interview kana Ogie Diaz sa nga talent manager no on YouTube igin ya kaniya niya philosophy ang pagpapadako niya anak aniya mga hingyap haira nga niya inaabat han pagiging distant haniya mga anak darahan na undisclosed reason. So diri nga yan literal nga diri hira magtirigub. Diri na po talaga magtirigub ma. Diri la ora la po sumat ni Kung kay ano. Ala, undisclosed. sige. Siring niya ano buhay kong mga anak ko. Yan niya mga philosophy o sa no, an education first ko no, siring niya. Gindi discourage ko na niya mga anak ka mag-showbiz kay ko no. Ayoko talaga na pinapayagan ng mga anak ko na mag-artista hanggat hindi pa sila tapos mag-aral. Tara ko na niya mga life experience ka. Nagsiring hiya nga mo pay ko nita may the educational background kay diri ko no permi sikat. Dani makunit diba? Di makamit permi sikat, di makamit permi ada. Asya nga na-surprise siya iya anak nga Inigo Jose han pag-apihan PBB o Pinoy Big Brother. Siring ko na nga, pinakita ala ko na niya papel, tapos tinawag na mga, Dad, papasok ako sa PBB. Hanti kang nadirigat hi James, tutol gat hiya, pero kay di man mabali, nakadto naman. Sa pagkalaw niya, palabahan ko ng PBB, naging proud naman hiya. Naging emotional naman hiya, ang pagpakianihan era, pag-reminisce han era mga panahon, pwede niya anak, siring niya nga, very close kami noon. Nag-uya sila gym, tapos, nagbabike, nagbabasketball. Tapos, pero, pinakayana naman niya, what about it pag-reconcile or pag-reconciliation iya anak? No, siring iya nga, open laghap ko, no, iya portahan. Anytime anak, siring niya. Kung gusto niya mag-reach out, open ako. Yes. Showbiz Balita, Ivan Lavado, niyo, kachika. Kaupay, no? Ano man iton iragin aagian, i-pray natin nga maghadi iton forgiveness. Amo iton hiya. So ikapira it banggita dida ano iton Bible iton forgiveness. Para daman kita pasayloon. Opo. Ay pinasaylo na nga ni kitahan makagaraho. Anyway, so luksol ani kita nga dito in sports balita ni Alexis Carl Eldro Yulo nakakuhahan kauna-unahan nga gold ha senior level gymnastics diin kaya ini nga iya sa Alexis Balotabo.
Rancho Pilipinas Report. Nakakuha hi Carl Eldruyolo han Pilipinas han gold medal ha floor exercise finals han Antalya League han PIG Gymnastic World Cup ha Turkey niyan han Sabado Marso 14. Ini ang primero nga gold niya ha senior level kauman makapaghatag han score nga 14.100 mas hataas kaysa kan Montgomery han Ireland 13.833 ngan han Ryder Lee Zapata han Spain 13.333. Kinkilalaan han Gymnastic Association of the Philippines ang karangalan nga dinara ni Yolo para hanasod. Pagkahuman ipakita kagaling nga score nga 14.100. Igindadasig kanamon Eldro siring panira ihaira pisbok post. Nagpadaradamanhin paglamano ang MBF Sport Foundation habag-o nga gold medalist. Ang tagumpayin nangangahulugan nga comeback para kan Yolo. Kauman niya makuha ikaunom nga pesto ha floor exercise ngan ikapito nga horizontal bar ha nakalabay nga Gymnastic World Cup bakulig ha Azerbaijan. Para sumatistehanon Alexis Balotabot nagbabalita. Alright, so balikan naman natin ang showbiz. May napangayan na usapanong pa-showbiz sa balita, Ivan. John Fier, amo ba? Pierre. Also known as Patrick. Opo. Han Pipito Manaloto. May hanakinura pa kakapagkulaw. Naka-attender na gihaphan sakto, amo ba? Opo. Nga kasal. Haladaw, igdetali ni Ivan. Ini naman nga balitang showbiz. Rancho Pilipinas. Okay, go. Sigurado na god hi comedian John Fier nga right place, right time na hiyahang kasal. Hi John or hi Patrick na Pipito Manaloton makihotdog in usa nga bisitahan kasal ni aktor Mikoy Morales nga naniyanan showbiz girlfriend ni Isa Garcia didahan March 14 hanya na nga tuig didaha St. John Bosco Parish na church. Ha Instagram nagpost hi John nga right place at the right time. Kaya no daw la kay kasi upo naman niya best wishes naman kan ni Koy niya caption. Pero kaya naman nga nagpost niya nga right place at the right time kasi kung hinanong duman niya epic fail han January 4 nga inatindi dyan hin kasal nga iyahin na rin kan Mikoy ngahinkan aniya ingges nga isa Di mangayan. Di kon la po ngayan RSVP deadline aniya So, na di rehiya pwede. nakadtumoya an kuang ko han Facebook siring ni Mikoy nga sa March pa ang kasal pero ang nabasa niya ko Jan 14 Jan 3 Jan 3 lang niya nabasa January 3 ang resulta Jan inabot niya nga to nakabarong ano iba naman nakasuit han picture na maging pabot niya pahiya yung pabot niya han mga picture niya hila nakabarong dida nasiring naman ni Jan nila niya post sa Facebook nga sa sobrang pagmamahal ko sa iyo kala ko ngayon nakasal mo. Naturally nagtarawan mga netizens kay sakto para kunet eksena ko na sitcom kay di ba Patrick di ba Pipito Manaloto sa mga comedy show gisaktuhi ko han actual naman niya kasal na pagdaraon ni John gintagan hin award one earliest bird award dara kay di natong mayan January 3 bala asya nga wala naman problema hijan game yan joke igen post pa niyan Instagram story niya kukuha na niyan award asya nga tat moral story kung tiyaten gamit kasal babasa hatit schedule Correct. para di kita naaagap para showbiz balita Ivan Lavado niyo kachika Correct. So, kinahanglan aram nim ngan kinahanglan magbaton ka kung tikadto ka, Opo. di ba? So, importante yan para ang mga details mahibaro nim. Etiquette ba, Opo, ma'am. Ito na may mga invite. Invite. Oh, yes. Sige, Uy, natin oras ka barangay. 9 minutos na nakalabay. Halas 10.
Temporaryo anay kita nga maglilisensya para nato na Monday, March 16. Aton taramdan na sumat estehanon. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey at Transmitter, kabakyang nato na Master Control Engineer RV. Ngan siyempre, ang aton mga kaupod diyan na. Ivan. Alexis. Alright, so thank you Ivan ngan Alexis ha. Sunod nga ha. Ngan syempre inihi Ate Pen Pumida, nagingimbitar kami para buwas na. Aton taramdan sumat estehanon, utro, maupay nga aga, God bless po. Aton nga tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Samburangan 657. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Junior dyan sa Cebu City. Tabayanan natin ang live stream at ang pag-uulat mula dyan sa naturang lugar. Mantala, narito muna ang ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Labi ng isang leader ng Communist Terror Group, natagpo ang naagnas na ng militar matapos ang